Bakit nga ba itong may malaki ng bunga ay pinutol natin yung mga sanga sa dahon? Bakit na pinutol? Hindi pa naman talaga harvestin ngayon. Yung mga ka-agri, yung bigyan natin ng pansin ngayong araw kasi po kahapon po nakapag-alarm po sa atin yung malakas na ulan at may kasamang kunting hangin. Kaya mas mabuting yung mga saging natin na pwede nang ma-harvest 1 or 2 weeks from now ay bawasan na talaga yung dahon sa ibabaw, sa itaas. Kaya po yan, no? Pwede na yan next week ma-harvest. Binawasan na talaga yung dahon. Yung unang reason po kasi para po pag lumakas yung ulan at may dala pang hangin, hindi po sila basta-basta matutumba kasi mababawasan yung strength ng hangin na tatama sa puno kasi binawasan yung dahon. Yun po yung isang reason dun. Bakit ba binawasan yung mga sanga ng ating saging na pwede nang ma-harvest 1 week or 2 weeks from now. Ang pangalawa pong reason natin ay kahit nakakukunin yun mga ka-agri, dito sa kabila kinuha na rin natin kahit kukunin yun mga ka-agri ay hindi na rin naman yun makakapagbigay pa ng stress sa saging na sabihin natin baka hindi lumaki yung bunga. Hindi po yung mangyayari. Talagang wala na po yung saysay. Kaya po nito, kahit kunin mo lahat-lahat ng dahon yan mga ka-agri, sabi mo baka ma-stop yung paglaki ng bunga, ma-stop yung paggulang ng bunga. Hindi po mangyayari yun. Kasi nga naabot na nila yung maximum time nila na kahit wala na silang dahon, kahit wala ng dahon, kahit na konti na lang talaga yung dahon, lalaki at lulusog pa rin yung bunga niyan. Kasi nga nakapondo na sa puno, nakastack na sa puno yung para dyan. Kung baga pagdating sa pagkain nila via photosynthesis, konti na lang yung kailangan, hindi na maraming kailangan dun. So lalaki at talaga yung bunga. Siyempre pag 1 week from now pwede nang ma-harvest, wala na talagang diferensya mga ka-agri. Kahit ngayon harvestin mo na pwede yung mga ganon, yung mga 1 week to 2 weeks, kahit nga harvestin mo yan kahit nga i-emergency harvest mo yan, pwede po yun mga ka-agri. Kaya binabawasan natin yung dahon ng mga malalaking saging natin na may mga malalaking bunga na para po doon sa mga reasons na yon. Ang isa pang reason po kasi na kailangan talagang kukunin yan kahit na wala ng hangin, wala ng ulan. Kunwari bukas ay magha-harvest ka. So pag marami ka talagang harvestin, ngayon pa lang bawasan mo na yung sanga. Ito uubusin ko pa ito. Uubusin ko pa yan. Bawasan na yung sanga. Pag-harvestin mo na bukas. Bakit ba? Para po maging madali sa pag-harvest. Kasi pag ito ay pinutol mo dyan sa puno at matutumba at marami pang mahabang sanga, makakapagpinsala pa yan dyan sa iba. Kasi yung haba ng kayang dahon mga ka-agri, papasok-pasok yan sa mga gitna ng mga sanga-sanga ng ibang saging. Dyan, pwedeng ma-damage pa. Pwede pa yung sang ma-damage. So, mas mabuti, bawasan na lang talaga. Yan, sabi ko, puputulin pa yan bago harvestin. Pag isang puno, 2 puno lang, easy lang yun. Pero pag maramihan at mabilis ang pag-harvest, talagang bawasan na kaagad para the day before, para pagdating ng araw ng harvesting mga ka-agri, mabilis lang harvestin. Kasi yung tutumbahan niya, wala na maraming sagabal na dahon-dahon, sanga-sanga ng saging sa kanyang paligid. Mabilis lang, madali lang harvestin. Kaya yun, yung mga reasons bakit pinuputol talaga yan. Yung sa iba, kahit walang bagyo, kahit walang ulan po, pagbukas o 2 days from now, harvestin na yan. O yan, uubusin yan. Hindi yung ganito na tawag dun. May mga tinira pa akong mga dahon-dahon kasi sabi ko mga 1 week pa kasi. Pero pagbukas o 2 days from now, harvestin na ito. Wala nang dahon-dahon yan. Ubos yan. Maano yan. Kinukuha ng maikli yan. Malapit sa puno, ubos yung dahon yan. Para talagang mabilis, maani. Walang sagabal sa pag-ani, dire-diretso, walang matutumbang ibang puno dyan na mag-damage pa ng kanyang mga sanga-sanga. So yun po yung dahilan. Yun po yung mga main reasons bakit ba binabawasan yung dahon ng saging pag malaki na yung bunga. Alam nyo po mga ka-agri, ang mga nakita po nating ibang technology sa ibang bayan, sa ibang bansa, kahit na may mga propping na yan, kunwari may mga propping, ibig sabihin may mga tukod na
wire propping man yan or pole propping, ganyan ito. Pag may dumaan pong bagyo, tandaan po natin yan sa mga naglalakatan. Pag may dumaan pong bagyo na talagang tatama dyan sa atin, bawasan mga dahon, putulin mga dahon. Sa mga pwede nang ma-harvest, ubusin na lang kaagad yung dahon. At saka yung sa mga wala pang bunga, talagang magbabawas ka ng dahon. Kasi po, magsitumbahan, mabilis lang po sa bagyo. Pag magtumba ng mga saging, pag marami siyang makakapal na dahon sa taas, mabibigat po kasi yan pag nabasa. Pag nabasa na siya, mabibigat siya, lalambot yung puno, pag daan ng hangin, nako, tumbahan yan, mga ka-agri. So, yung nakita natin ibang video sa ibang bansa, nako, bawas na bawas yung dahon, yung mga ganito pa lang kalaki yung bunga. Ito, hindi pa nga siguro pwedeng harvestin after 1 week, hindi pa. Pero, putol na yan, lahat-lahat yan, putol yan. Ginawa na rin niya natin noong 2013 nang sabi ko ay dadaan sa amin yung bagyong Yolanda, yung pinakamalakas na bagyo na dumaan dito sa Pilipinas. 2013, ginawa ko po yan sa ating Lakatan Plantation. Sabi ko sa partner ko, pupunta pa ako ng Batangas from Iloilo. Nagpunta tayo ng Batangas doon dahil sa isang training seminar sa vermicomposting. The day before nun, inubos na namin ang pwedeng ubusin. Yung mga wala pang bunga, nagtira lang kami ng mga 4 na dahon, mga ka-agri. Yun lang. Pero halos lahat-lahat, binawasan lahat-lahat yun. Ang mga may bunga, halos parang wala ng dahon na makikita yun. Kasi sayang po kasi kaysa tumbahin na lang ng bagyo. Pag natumba, wala na talaga, wala na mangyari. Gaya po ito, alanganin po siya. Mga ka-agri, alanganin po siya. Pero kung may magdadaang bagyo na dito talaga yung hagupit ng bagyo, mas mabuti na lang ubusin mo na lahat ng sanga ng saging na ito. Na hindi siya matutumba pagdaan ng bagyo. Kasi po, may passageway yung hangin, hindi po matutumba kaysa matumba lahat. Flat lahat ito. Sayang, wala na. Pag ito na flat na, wala na. Hindi na ito lulusog, hindi na ito tataba, hindi na ito gugulang. Wala na. Zero na ito. Pakain na lang sa manok. Pero pag dumaan yung bagyo, pinutulat ang dahon, hindi po ito natumba, may chance pa itong magiging malusog, mga ka-agri. Kasi may pondo yan sa kanyang puno. So yun po yung mga tips kung bakit ba natin pinuputol yung sanga ng ating saging dito sa kabila. Pakita natin sa inyo. Kahapon pa yan ay pinutol na natin. Kasi sabi ko, grabe, may padaang ulan talaga na malakas dito. Wala pa namang tukod dyan. Sabi ko, pag lalakas masyadong ulan, kaya nga, nung kahapon ng hapon, malakas nga talaga ulan. Buti na lang walang hangin. Kaya inunahan ko na. Inunahan na natin mga ka-agri. Ito po yun. Yan po. Yan po ang nangyari. Kasi nga, sabi ko kanina, hindi na magtatagal, harvestin na rin yan. Tingnan nyo po. Ito yung nangyari sa saging. Ayan. Binawasan ko na kaagad. Kaysa naman matumba. Pag natumba pa, sayang. Kasi walang tukod ito. Medyo mabigat na ito. Pwede na nga itong ma-harvest eh. Itong tatlo na ito eh. Pero mga 4 days from now to 5 days from now ito harvestin. So sabi ko, pag yan natumbahan ako, sayang. Yan po yung inclination ng puno. Patumba ito sana, ganito sana ka straight sana, ganito sana yung puno eh. Pero ganyan na yun po yung puno. Patumba na talaga. So inunahan ka na mga ka-agri. Yun. Sana po nakapagbigay tayo ng konting kaalaman. Bakit ba binabawasan yung dahon o sanga ng saging bago harvestin pag malalaki na talaga yung bunga at pag may nagdaang bagyo or malakas na hangin or malakas na ulan. So maraming salamat po. Once again, Agritechnics TV po. Nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusunod ng ating video, lalo na po sa pagtatanim ng lakatan. Ito yung ating area dito na konti lang. Sa kabuuan po hanggang doon sa taas ay nakapagtanim na tayo. Mga 800 puno lang lahat-lahat. Wala na tayong area dito na pwede ma-expansion na dito lang malapit. Magta-transfer tayo doon sa kabilang kanal. Kasi may kanal yan dyan na malalim. Doon sa kabila talaga. Pero hindi pwedeng basta-basta magtanim na lang doon na walang fencing. Kasi nga mayroon tayong kambingan. Yun yung problema. Dapat may fencing talaga pag may kambingan. Ito yung isa sa binalot natin kahapon. Mga ka-agri, mababa siya. Pandak na pandak. Malaki yung puno.
8 hands po yan. 8 hands po siya. So, ganyan talaga sa paglalakatan. Sabi natin minsan, lalaki ang bunga nito. Dadami yung hands nito kasi napakalaki ng puno, napakataas, napakatangkad. Pero kahit hindi ganun katangkad, pag enough yung kanyang pakain nito, palabas ang bunga. Talagang gaganda po yung ating tanim na lakatan. Yung second area natin dito sa ilalim, yan po. Ito yung pinagmamasdan natin palagi. Sabi ko, mas lalaki yung mga bunga yan dyan. Kasi wala pong pinagdaan ng stress yan bago naging ganyan. So matatangkad, malalaki at saka mas malusog yung itong area natin dyan sa ilalim at saka dun sa kabila na palagi na nating binibidyo. Ayun, sana ay nabigyan natin ng pansin ang ating mga gustong malaman bakit ba pinuputol yung sanga ng mga saging natin kahit na hindi pa naman na-harvestin. Hanggang sa muli, paalam na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.